Kung may merit po ang complaint nila, sigurado magtatanong po yung ombudsman sa amin. Kung wala naman, eh baka frivolous ano lang po yan or walang kwentang complaint lang po yan. Kung personal attack, pwede ko sabihin na, hindi, kasama na yan sa trabaho. Hazard na lang yan ng trabaho ko. Pero ang problema, yung mga ibang disinformation campaign, dinadamay pati yung mga opisina ng gobyerno, pati yung mga programa ng LGU. Nagkolekta daw kayo ng mga nagpa-sign kayo for 1,500 pesos pero pinamigay daw yung mga t-shirt. Nasagot na po yun pero pakiulit na lang at para mabigyan din ng linaw sa mga nanonood. Opo, nasagot na naman po lahat ng mga Hmm. paratang. Sa totoo, may mga bagay na ayaw mo na i-dignify with the response eh. Kasi yung ginagawa naman po, gagawa ng kwento, gagawa ng petition o complaint sa ombudsman, ipa-file po sa ombudsman, tapos ipapakita sa media, ipapakita sa tao yung received copy. Na alam naman po natin that doesn't mean anything. Antayin natin kung ano sabihin ng ombudsman. Kung sabihin ng ombudsman na, uy, parang may mali dito. O kung sabihin ng ombudsman na, uy, kailangan yung sumagot dito. Tsaka kami sasagot. Pero kahit ano pwede, kahit blank piece of paper, pwede ko kahit ano lang isulat ko, magpa-receive lang ako ng calendar, pwede ko tatakan ng received yun. Tapos yun yung papakita. Di ba? It doesn't mean anything. So, antayin natin kung may itanong, kung may actual investigation, hindi yung kung ano-ano lang yung sinasabi. Yung 100% tax break din daw na binigay nyo sa Converge. Ano naman po yung issue na yon? Again, Ma'am Ana, sa totoo lang po, mga lumang ano na po ito. Ilan beses ko na pong nasagot ito. At ganun din po, the Ombudsman has not reached out to us on these matters. Posible na-dismiss outright, hindi ko po alam. Posible na titingnan po nila. Kung may merit po ang complaint nila, sigurado magtatanong po yung ombudsman sa amin. Kung wala naman, eh baka frivolous ano lang po yan or walang kwentang complaint lang po yan. I may add po. Yes. Kasi ang hirap po pag tinatanong ako ng tungkol sa mga yung ginawa nga po yung nagpa-press release sila, nagpa-media conference, nagbayad pa nga sila ng mga ibang ano, 'di ba, para ma-publish ganyan. Ang mahirap po kasi dito, wala akong copy ng mga sinasabi nilang officially, wala po ako. Yes, may nagbigay ng mga leak, pero paano ko alam kung yun yung totoong copies? I don't have any copy from official sources. So paano ko, 'di ba? Hindi siya fair eh. Kung bigay sa akin, ito yung officially hinihingan ako ng sagot. Of course we will answer kasi confident naman kami. Kung may gagawin akong kalokohan, edi dun na sa hindi madaling makita, 'di ba? Bakit naman dun sa napaka-transparent namin dito, lahat kitang-kita ng tao kung saan napupunta yung pera. Edi kung sana edi dun na lang sa mga tago, dun ako kung gusto kong kumita dun, 'di ba? So it doesn't make sense. So ang hirap sagutin, not because of anything else, but because we don't even have copies of the complaint. So hanggang ngayon wala pa kayong nakukuha any information from the ombudsman? Wala pang Wala gano'n po. na notification? Wala po, ma'am. And it's very possible. Siyempre, ayaw natin pangunahan. Rinirespeto natin ang mga proseso po natin sa ilalim ng ating batas. Pero kasi, posible na never namin makikita yan. Kung na may natanggap na letter ang ombudsman or may complaint, tapos sabihin, ay, wala naman to. Tapos, posible na never namin makita eh. Posible din naman na hingin nila yung sagot namin. Hindi ko po, again, hindi natin pangungunahan ng opisina nila. Pero yun po ang mga possibilities. How are you dealing with the disinformation? Pati kayo, targeted kayo ng disinformation. Tama Pero po. pati yung actually, yung mga program ng gobyerno na apektuhan. How Tama are you po. dealing with this using technology? Buti nga po kung personal attack lang eh. Kung personal attack, pwede ko sabihin na, hindi, kasama na yan sa trabaho. Hazard na lang yan ng trabaho ko. Pero ang problema, yung mga ibang disinformation campaign, dinadamay pati yung mga opisina ng gobyerno, pati yung mga programa ng LGU. Halimbawa po, anong patapos yung 2024, nagkaroon ng coordinated attacks against two of our offices, namely the Pasig Urban Settlements Office, opisina in charge sa pabahay, palupa ng Pasig, at other similar concerns. Pangalawa, yung Local Youth Development Office namin. May foreign page, if I'm not mistaken, Vietnamese Facebook page. Tapos yung Vietnamese Facebook page, change name, mga lumang page ito na foreign, Vietnamese.
Change name, kinopya yung Pasig Urban Settlements Office, kinopya yung LYDO, tapos, hindi naman siguro coincidence, biglang na-suspend yung mga original or legitimate pages ng LGU na puso in LYDO. Tapos makikita mo ito, ginagaya yung ano. So, nakakatakot yun. Kasi paano kung mag-post na ng kung ano-ano yun? Tapos hindi kami makasagot kasi nasuspend yung mga totoong page. Nangyari na rin siya to several politicians here, including our Vice Mayor, at least two of our councilors. Nangyari na rin siya sa ibang, kahit supporters lang. Meron isa ngayon, Mayor Vico supporters yung pangalan ng page. Tapos nagpo-post ng kung ano. Yung iba maganda. So parang tinatago nila din, nililito yung tao. So hinahaluhan, hindi siya necessarily na paninira kaagad. Although meron din mga pages na paninira lang. Pero may mga iba, dinidisguise. Maganda muna yung sasabihin. Kinokopya nga. Minsan exactly kung ano yung pinost ko, yun din yung ipopost ng mga fake pages o yung mga Vietnamese pages turned Pasig pages. Makikita mo, orchestrated. Kasi itong mga Vietnamese pages, minsan meron din from Bangladesh. Kumbaga, alam naman natin yung reality, may mga nakakausap din naman tayong social media experts. This is really something that some political groups really spend on. Ginagastusan po ito. Hindi ito yung nagkataon lang. Orchestrated sabay-sabay. Tsaka pare-pareho yung modus. Buti kung iba-iba yung nangyayari. Yun yung medyo nakakatakot po kasi knowledge, information, it's crucial to the operations of government. It's crucial to how we run our elections. Kung hindi na malaman ng mga tao kung ano ang totoo at ano ang hindi, eh, delikado po yan. At alam yan ng mga taong masasama ang loob, o hindi magaganda ang balak. We really need to be careful and we really need to, I hope, people like or groups or company like Philstar and everything, I hope we can really, not for the sake of politics, but for the sake of information dissemination, na ma-educate ang mga tao. May idea ba kayo, yung sa inyo lang, not only personal, kundi pati yung attack sa Pasig government. May idea ba kayo who might be behind the disinformation? Alam na ng mga taga-Pasig yun.